kapatid, magandang gabi po sa inyo. Salamat muli, pinagpaunlakan tayo nitong Dear Joe coffee shop dito sa Maya Alta, sa Antipolo. Ipapaliwanag ko po sa inyo mga kapatid kung ano ang nangyari dito sa Nissan Navara na to. Isa-summarize ko na lang kasi hindi ko naman po talaga pwedeng i-video lahat kung ano yung mga ginawa namin dito kasi napakahaba ng panahon, isang buwang mahigit na ginagawa po namin ang problema nitong Nissan Navara, itong puti na nasa likod ko. Mga kapatid, ikaw ba ay merong scanner? Yung OBD scanner. Kung meron ka, yung bang scanner mo ay magandang klase, baka naman yan ay hindi magandang klase. Nako, magkukos din po yan ng problema sa inyong mga sasakyan. Pwedeng makurap ang mga files, ang programs ng inyong sasakyan, ng inyong makina, ng inyong ECU. O yan mga kapatid. So bago ko ituloy yun, yung tungkol dyan sa OBD scanner mga kapatid, ikikwento ko sa inyo ano bang nangyari dito sa Nissan Navara na to. Dumating sa amin to, low power, talagang kahit tricycle, hindi niya kayang overtaken. Napakabagal, napakahina ng power. So, nung dinala sa amin to, galing na rin po sa ibang shop. So, sabi ni Kuya Wilson Bitug, ito po ay nanggaling na dyan sa isang malaking electrical shop dyan sa Marikina. Iniscan din doon. At after noon, may mga konting procedures, wala pa rin, low power pa rin. Tapos po, dinala na rin sa kasa. Iniscan din doon, siguro mayroong mga konting procedures din na ginawa, pero ganun pa rin, low power pa rin. Ngayon, dinala na po sa amin. Pagdating po dito sa akin, ay nako, syempre alam na natin yung mga low power na yan. Ang gagawin po natin, isa-isa, mula doon sa nai-scan natin na error codes, yung P1275, iisa-isahin natin kung ano yung mga dapat na ayusin. Kasi mga kapatid, kapag po ikaw ay nag-scan ng ECU ng mga sasakyan nyo, may lalabas na code. So paglabas ng code na yon, titignan nyo sa website kung ano yung mga dapat gawin, nandoon naman po yon isa-isa kung ano yung mga uunahin mo. At nandoon din yung pinakalas, yun yung pinakadelikado. Kadalasan po yung pinakalas ay yung ECU. Nung nakuha natin yung error code na P1275, nandoon naman po kung ano yung mga unang dapat natin gawin. So, i-check natin yung harness. Baka yung connection doon sa fuel pump, yung connection doon sa common rail high pressure sensor. Baka may problema, may putol, may grounded. Kasama na rin doon yung wire na papunta doon sa SCB. So, lahat yun, chinek natin ang harness, okay naman. So, yung continuity, pati yung grounded, wala. Ngayon, chinek din natin yung common rail high pressure sensor switch. Chinek natin yan. Wala naman tayong nakitang problema. In-scan ulit natin, nandoon pa rin yung error na P1275. Nag-perform din po tayo ng manual reset ng fuel pump at ng ECU. Yung 35710, no? Yung maghihintay ka ng 3 seconds. Pagka-switch mong gano'n, hihintayin mo yung 3 seconds, 1, 2, 3. Tapos after ng 3 seconds, apakan mo yung accelerator ng 5 times. After nun, maghihintay ka ng 7 seconds. After 7 seconds, ipe-press mo ngayon yung accelerator mo ng 10 seconds. Pagdating ng 10 seconds, ayan na, magbi-blink na yung check engine light mo. So, pag nag-blink yun, nagre-relearn siya, hinahanap niya talaga yung mga problema. And then after ng mga ilang seconds ulit, apakan mo ulit ng 10 seconds. So, dapat yun ay na-reset na yung fuel pump mo, kasama na yung ECU. Kaso, ang problema, wala pong epekto. Ganun pa rin, nandoon pa rin, re-retain pa rin yung check engine light na 12, pagka tinignan mo yung error code, ay yung P1275. So, ibig sabihin mga kapatid, nagawa ko na lahat, nag-check na kami ng SCB, naglinis tayo ng SCB, naglinis tayo ng common rail high pressure sensor switch, pati po yung mga injectors, kinalibrate ko na kasi hindi pantay-pantay yung buga. So, nag-calibrate na rin po tayo ng injectors. Pero ang ending, wala pa rin. Low power pa rin po itong si Nissan Navara D40. So ngayon mga kapatid, ito. After nun, kailangan ko na talagang gawin yung pinakamahirap kasi ipo-pull down mo na yung high pressure pump. Kasi yun naman talaga yung tinutukoy nung error na P1275. So nung pinull down ko na po yung high pressure pump at ipinadala natin sa kaibigan natin diyan sa Central Diesel, si Kuya Wilson na po mismo ang nagdala doon. Pagdating po doon, pina-check up niya. At ang sabi po ng Central Diesel, busted yung kanyang high pressure pump. So, nung sinabi sa akin ni Kuya Wilson, sabi niya, Randy, busted daw yung pump natin. Sabi ng Central Diesel, natuwa ako. Kasi mukhang yun na yung talagang problema kaya sa low power.
So binuksan sa central diesel, kinakalawang yung loob, pati yung mga yung mga plunger doon nagkaroon din ng problema, kinalawang. So in-overhaul nila, ni-reprocess nila. Yun nga lang, medyo may kamahalan. Kaya mga kapatid, dapat naalagaan nyo yung tangke nyo ha. Doon sa tangke nagsisimula yan, nakakapagkarga kayo ng maruming diesel. So umaakyat yan doon sa pump. Okay, nung ibinalik na sa amin yung pump, ikinabit ko, kasama na rin, nagpalit na kami ng SCV. Kasi kung dumumi yung high pressure pump mo, galing doon sa tangke, siguradong dudumi din talaga yung SCV. So sabi ko, Kuya Wilson, palit na rin tayo ng SCV. Tapos binaba ko yung tangke. Tapos nagpalit na rin ako ng mga fuel filters. Kasi dalawa po ang fuel filters ng Nissan Navara D40. May primary, saka merong secondary. So pinalitan ko po lahat yon. Nako, nakakalungkot lang. After noon, na mapalitan lahat yung mga mamahaling pyesa na yan, low power pa rin, nandoon pa rin yung error codes. Yun ang malungkot doon. So ang sabi ni Kuya Wilson, baka walang problema yung ating yung high pressure pump. Kasi mahal-mahal ng binayaran natin diyan tapos ganun pa rin. So challenging, no? Very challenging 'yon kasi kaya nga po nag-low power 'yan, unang-una nagka-problema yung high pressure pump. Yan. Eh syempre hindi makabomba. Ang sabi po kasi ni Central Diesel, doon sa low pressure, no? Kasi ang ito pong mga high pressure pump ng mga ganitong sasakyan, ang nagche-check na po diyan, ang nagka-calibrate diyan ay makina na talaga, computerized na po 'yan. So isinasalang nila yun doon sa makina na yon at makikita nila yung data kung gaano kalakas yung buga niya sa low pressure at kung gaano kalakas yung buga niya doon sa high pressure. Kapag hindi siya pumasok doon sa bracket na doon sa positive, no? Doon sa normal range niya, doon sa low at sa high, ay masasabing ang iyon ay defective. So ang nangyari dito, talagang wala, bagsak siya doon sa high. Wala talaga, kaya sabi ni Central Diesel, busted yan. So naniniwala po tayo doon. So ano po ang nangyari doon? Yan na. Mga kapatid, tinawagan ko ulit si Kuya Wilson. Sabi ko, Kuya Wilson, nung po bang pina-check up nyo itong sasakyan nyo, nung nag-low power, ginamitan ba ng scanner? Oo, sabi niya. Yun nga, yun nabanggit ko sa inyo kanina. Oo, ginamitan ng scanner. Nakita nyo ba kung nag-delete sila ng files? Nag-delete sila ng error codes? Yun lang hindi niya alam. Pero, kadalasan po nangyayari yan. So, dapat kasi, pag may nakita kang error codes, ipi-perform mo muna yung service noon bago mo i-delete yun. Kasi ang mangyayari doon, pwedeng makurap yung files. Ngayon, meron din po tamang proseso ng paggamit ng scanner. Okay, sasaksak mo yung plug, no, yung OBD. Tapos i-on mo yung yung ignition mo. So nasa on na siya. Bubuksan mo ngayon ng scanner mo. Magi-initialize 'yan. Hahanapin niya yung modelo ng sasakyan, ilalagay mo yun doon sa OBD mo. Pag nakita mo na yung modelo, pati yung kung anong klaseng engine yan, nandun lahat yun. Tatanungin ka naman ng scanner eh. So, i-go mo na yon. Pati yung VIN number, no? Yung VIN number ng engine mo, tinatanong ng scanner yan. So, i-go mo na yon habang tinuturuan ka niya kung ano yung mga pipindutin mo doon. Tuturuan ka naman niya. And then after doon, i-scan niya na yon. Kapag may nakita na siya ng problema, ipapakita niya sa'yo kung ano yung mga numbers na yon. Yung mga error codes. So pag nakita mo yon, siyempre pupunta ka ngayon sa website, titignan mo kung ano yung naging problema. Halimbawa, P1275, papakita niya yon, high pressure common rail sensor o kaya yung high pressure pump. So papakita rin niya kung ano yung problema nun. Dapat ipe-perform mo po yung problema na yon. Kailangan maayos mo. Kung hindi mo yun maayos, wag mo munang i-delete yung error codes. Kadalasan nga, minsan nag-i-scan ka eh. Tapos biglang nalobat yung scanner mo, makukurap din yung files mo. At diyan po nagkakaroon ng maraming problema. Para ka lang din pong nag-i-install sa mga personal computer, mga kapatid. Dahil ba, may personal computer ka, nag-install ka ng isang software, ng isang program. Once na ma-install mo na yon, hindi mo kagad i-run yun. Ang gagawin mo, i-restart mo pa yon. So, after ma-restart mo, okay, nag-shutdown ka, nag-restart ka, saka mo palang mararan ulit yung bagong software or bagong program na in-install mo. Hindi po pwede na pagka-install mo, i-run mo kagad, magkakaproblema ka. Kaya po, ang nangyari po dito sa Navara na to, posible po posible. Ito po, number one na cause ng naging problema, nung kanilang dinidelete yung files nang hindi sila nag-perform ng servicing doon sa mga itinuturo kung ano yung dapat i-service, nakurap po yung files noong data ng injectors. So nagkaroon po ng problema yon, yung data po ng injectors nito nakurap. Ayan. So ano po ang gagawin natin ngayon doon kung nagkaroon nga ng ganung problema?
So siyempre, ang pagtatalyer po, hindi pwedeng kung si auto runs ka lang eh. Dapat may mga kaibigan ka rin na magagaling. Ayan. Kaya po si Central Diesel, tinulungan tayo doon sa high pressure na pump, no? Na kanilang maayos, kanilang ma-restore, kanilang ma-reprocess, kanilang ma-overhaul. Pagdating naman po sa technical, no? Sa technical side, ang tumutulong naman po sa akin ay si Kuya Ner, Paring Ner Renz Auto Clinic. So, sabi ko nga po sa inyo, pag BMW, Force, Mercedes-Benz, at kung ano-ano pa mga US brand na mga sasakyan, nag-invest siya doon sa kanyang mga aparato, doon sa kanyang mga softwares, doon sa kanyang mga computers, para lang dito sa mga high-end na mga sasakyan na to. So, doon inayos namin ni Paring Ner, i-re-plus namin dito sa D40 na to, inayos namin yung program nito, at iyon po, na-solve na po ang problema nitong si D40 Navara. So ipapakita ko po sa inyo kung paano to tumatakbo, napakalakas na ngayon, talagang yung RPM niya, ang 4,000, kayang-kaya. Hindi lang ang personal computer mo ang pwedeng makurap ang files. Hindi lang yung mga hard disk na yan ang pwedeng makurap. Ito pong mismong computer na yung ECU ng inyong sasakyan, pwede pong makurap din ang program niyan kapag po nagkamali po kayo ng pag-scan or pag-delete ng files. So ibig sabihin, kung meron kayong makikitang error code sa inyong sasakyan, ang pinaka-importante doon, alam nyo yung error codes. So titignan nyo rin yan sa website. Meron namang ipapaliwanag dyan kung ano ang mga pwede mong gawin dyan isa-isa. Kasi kami, gano'n naman ang ginagawa namin eh. Pag nakita ko yung error codes, titignan namin kung ano yung mga affected na parts dyan, affected na system ng sasakyan mo. So, iniisa-isa po namin gawin yan. And then, after na magawa namin yung servicing, yung process na yon, saka pa lang po kami mag-delete ng error codes. Mga kapatid, nung araw nga, wala namang scanner eh. Kahit hindi mo yun i-delete, kapag ka naitama mo na, no, nagawa mo na yung mga parts na may problema, magre-relearn yan. Minsan, tatanggalin mo lang yung isang terminal ng battery. No, 24 hours or minsan nga ilang minutes lang, ibalik mo. Naka-relearn na siya, nawawala na yung check engine. Yun nga lang kasi, maraming mga bagong mga sasakyan ngayon, napakaselan. Kailangan mo pa talagang i-delete yung kanyang error codes na lumalabas. So, ganun po. Kapag po magdi-delete kayo ng error code, siguraduhin nyo muna na na-perform nyo yung dapat nyong gawin, yung mga itinuturo kung ano yung nagkokos ng problem. Ngayon, kung talagang i-delete nyo po, gawin nyo rin po tama yung pag-delete. Huwag po kayong gagamit ng scanner na teka-teka, sabi nga, no? Tapos magdi-delete kayo ng files. Baka mamaya, sa halip na mapabuti, ay mapapasama po kayo. Okay, mga kapatid, i-recap ko lang, isang mabilis lang. Itong Nissan Navara D40 na to na nasa likod ko, ang problema nito, low power. Dinala sa amin, pinerform ko po yung mga dapat gawin, no? In-scan namin, lumabas yung P1275. So nung lumabas yung P1275, itinuro doon kung ano yung mga dapat naming unahin na ayusin. So naglinis ako lahat ng sensors. So chinek namin ang mga filters lahat. Ginawa na rin po namin yung ibang mabibigat na trabaho hanggang sa makarating na nga po kami doon sa fuel pump. So nung na-perform na namin yung paglilinis at napagawa na rin yung fuel pump diyan sa Central Diesel, ganun pa rin, may low power pa rin. Hindi nawawala kahit na anong delete namin doon sa trouble codes na P1275, hindi po siya na-delete, hindi siya na-erase doon sa system. Pupunta ka na doon sa programs. Kaya pag tumingin kayo ng mga trouble codes, mga kapatid, sasabihin doon kung ano yung mga dapat gawin. Pinakahuli nga doon, yung ECU. Pero hindi nangangahulugan na ECU yung may problema. Yun nga, nakurap yung files. Kaya po mga kapatid, para hindi lang kayo mapagastos ng malaki. Kasi ito po, ang talagang naging gastos ni Kuya Bitug, no? Naglinis siya ng high pressure pump, 30,000 ang binayaran niya. Napakamahal, 30,000 po binayaran niya doon sa high pressure pump, pina-overhaul niya sa Central Diesel. Tapos ako naman, nag-calibrate ako ng mga injectors. Tapos nagpalit siya ng SCB. No? Hanggang doon lang naman. Yun nga lang, siyempre, mabigat ang mga labors ito. Nag-pull down ako ng intercooler, nag-pull down ako ng radiators kasi bago mo makuha yung high pressure pump, kakalasin mo talaga yung timing cover. So, masyadong malaki din yung naging gastos niya. Pero kung halimbawa, iba ang gumawa, nagpabili ng common rail high pressure, hindi ako nagpabili ng common rail high pressure switch.
nagpabili ng crankshaft sensor, nagpabili ng camshaft sensor, nagpabili ng map sensor, yung MAF, nagpabili din ng MAP, yung map sensor, kasi meron din yan, yung Navara. So lahat ng sensor pinalitan. Tapos yun na nga, nagpa-overhaul ka pa ng pressure pump, high pressure pump. So ang dami mo nang ginalaw, wala pa rin. Yun mga kapatid, pasensya na po kayo ha. Hindi ko po kasi maipapakita sa inyo kung paano namin inayos yung program. Siguro some other time, kapag po ready na kami na ipakita po sa inyo yan, no? Malalaman nyo po, dito rin po sa Autoruns, namin gagawin yan ni Paring Ner. Yun po mga kapatid, since ito po na-explain ko na sa inyo, low power, na ipaayos lahat yung problema pero low power pa rin, ayaw ma-delete yung error codes doon sa scanner. So pagka ganon, talaga may problema na po yung ECU nyo. No? So pagka ganon, wag nang humanap ng ibang pagkakagastusan, bili ng ganito, bili ng ganyan. Yung pala ang talagang may problema na yung ECU. Mga kapatid, tapos na po itong Navara D40 na to ni Kuya Wilson Bitug. Pwede na niyang magamit. Tumagal po sa akin ng 1 buwan mahigit to bago namin naayos. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po nating pagkikita mga kapatid, mag-iingat po kayo palagi.